Good morning Pilipinas and good morning world sa ating mga kabayang OFW at mga kabayan natin na nandyan sa Pilipinas. Mapangpalang araw sa ating lahat. Sana kailan tayo dyan, magandang ating gising at sa kondisyon po ang ating umaga. Mga kabayan ko, lagi ko itong i-remind sa inyo araw-araw na sana every morning mag-pray to the Panginoon. Magpasalamat tayo na ngayong araw ay gumising ka pa, huminga ka pa at saka napanood mo ang vlog ni Sir Ivan. Okay? Maganda sa mga kabayan para magiging blessed tayo the whole day. Sa mga nagkakape dyan, sa mga nag-breakfast, sa mga nandyan pa sa kanilang mga trabaho at wala po galing sa mga trabaho, welcome dito sa ating panibagong episode, panibagong balitaan dito sa ating channel sa Jelrabe TV kung saan mga kabayan, pag-usapan ho natin yung mga karanasan dyan sa Pilipinas, mga nangyayari po sa loob-labas ng politika at pag-usapan rin natin ang mundo po ng showbiz. Welcome mga kabayan, kasama niyo pa rin si Sir Ivan, ang ginawang radyo ng ating mga kabayan, pero hanggang ngayon ay bulol pa rin. Sa mga kabayan, isa po sa ating pag-uusapan ngayong araw, yung update po sa smuggling at saka sa hoarding. Yes, meron na po tayong update. Kasi alam mo natin mga kabayan at nakikita po natin sa balita na talagang napakaseryoso po ngayon ng ating gobyerno, lalong-lalo na si PBM, na supuin po yung smuggling at saka yung hoarding mga kabayan. Kasi nga dahil sa kanila, yun po yung economic sabotage na ginagawa ngayon ng mga salot ng lipunan. Sila kasi dito ang dahilan mga kabayan kung bakit nagtaasan po yung presyo ng bigas at saka ng iba po mga agricultural products. So ngayon, meron na pong update mga kabayan. Sa ipapakita natin mamaya kung ano ba ang hakbang na gagawin dito ni PBM at saka ni Speaker Martin Romualdez. And guys, pag-usapan rin po natin mga kabayan yung tungkol po sa nangyari na resupply mission doon po sa Ayungin Shoal sa BRP Sierra Madre. Di ba kahapon ipinakita ko yung update dito na kung saan matagumpay po mga kabayan yung resupply mission doon po sa Ayungin Shoal. Pero ang hindi natin nakita kahapon sa balita, abay meron palang nangyari po na karma yung barko ng China mga kabayan. Kasi yung barko ng China, di ba naghabulan ho sila at saka pinagtangkaan po na harangin dito yung barko po ng Pilipinas at may nangyari mga kabayan, yung barko po ng China abay sumabit pala sa barko ng Pilipinas. Totoo yun, kaya nga nakarma dito. Pero alam niyo ba mga kabayan, siyempre gusto dito na tutulong po yung taga PCG doon po sa China vessel mga kabayan. Pero ang problema po ng taga China, meron kasi silang pride do mga kabayan. Ayaw nila po na gusto nilang magpatulong dito sa taga Pilipinas kasi may pride na mga kabayan. Even though nakaproblema ang kanilang barko, pero yung Pilipinas handang-handa po na tulungan po yung taga China. Pero nakarma sila mga kabayan. At saka ipapakita natin mamaya yung actual po na video na kung saan nakaproblema dito yung barko ng China mga kabayan. And plus pag-usapan rin po natin yung tungkol po sa update sa ayuda para po sa mga retailers ng bigas mga kabayan kasi nga nag-start na po kahapon na nabigay po yung gobyerno natin. Yes, nag-start po kahapon. Pero tingnan nyo yung mga retailers po na nagreklamo dyan, sabi na lugi daw sila mga kabayan. Well, honestly, ayaw ko po na maniwala dito na lugi po yung iba na mga retailers mga kabayan. Kasi nga yung iba dyan, di ba nag-take advantage yung mga gunggong na yan. Nung nakita nila yung ibang mga retailers na nagtaasan po ng presyo ng bigas, sila rin po ito mga kabayan, kahit old stock pa ang kanilang mga bigas, nagtaasan rin po sila ito ng presyo ng bigas mga kabayan. Pero tingnan nyo, hindi sila mahiya dito. Meron na pong ibinigay po na ayuda, 15,000 pesos para doon po sa mga retailer ng bigas. At saka hindi lang po dito sa mga bigas mga kabayan o mga retailers, pati rin po yung retailers na merong sari-sari store, binigyan rin po mga kabayan. And siyempre, antabayan niyo po para malaman natin kung paano niyo maklaim ang inyong mga ayuda doon po sa DSWD. And pag-usapan po natin mga kabayan, ito pong kumalat po na picture na kung saan nakasama po si Aling Maliit. Kilala ba natin si Aling Maliit? Si GMA mga kabayan. Alam niyo ba na meron pong picture na kumalat ngayon, nagkasama po si GMA at saka si Lini Lutang mga kabayan. Yes, you heard it right. Nagkasama sila. Kaya lang, even though wala silang sinabi dito sa mga captions o sa mga balita kung ano ba ang pakay nila, kung ano ba ang plano nila, kung bakit sila nagkita makabayan. Pero, meron pong sumingaw ngayon na aso. Usok makabayan. Na kung saan, sabi kasi dito doon po sa mga ibang vlogger po ng mga didis makabayan, ang pinag-usapan dito ni Lutang at saka ni GMA ay tungkol po sa politics makabayan. May plano sila ito mag-bolt in
10 or mag Voltes 5. Mukha yata ditong gusto nilang magtulungan para dito sa 2025 po na election or baka sa 2028 po na election mga kabayan. At saka ipapakita natin yan mamaya. And of course, marami pang iba. Alam niyo po si Sir Ivan, palagi itong murandalambang po ng mga pasabog every time na maglalabas tayo ng mga bagong balita dito sa ating channel. And of course mga kabayan, syempre, before tayo mag-start po natin talakayan ngayong araw, kukumustahan ko muna kayo. At saka shoutout natin ating mga pinalangga po na mga legends, ang ating mga senior citizen. Hello po, kumusta? Kumusta? I'm hoping po na nasa maayos kayo na kalagayan. Kukumustahan rin natin mga kabayan ang mga pinalangga natin na mga Marcos Loyalist. At syempre, nandyan din po makabayan nating DDS all over the world. Howard to the makabayan, lalong-lalo na. Maraming salamat po sa Uniteam supporters. And of course, thank you so much po sa ating mga returning viewers, mga solid supporters to ni Sir Ivan, mga suki dito sa ating channel. Thank you so much at maraming salamat po sa mga viewers na hindi po nag-skip ng ating mga commercials. Sana kayo ng lahat mga kabayan ang hindi po mag-skip ng ating commercials kasi dyan po nabubuhay ang ating channel. And again, thank you so much po. At syempre, i-welcome po natin ating mga new subscribers, mga bagong pasok dito sa ating channel. Welcome to the family and thank you po for appreciating our channel. At bago po ako mag-start ng aking pagbabalita mga kabayan, I would like to take this opportunity. Gusto ko lang po na i-greet aking bunsong anak kasi nag-celebrate siya ng kanyang pang-8th na birthday ngayong araw. Happy 8th birthday, Odin! Enjoy your day. We wish you all the best. And we would like you to know that we love you so much. And I would like you to know also that having you in my life is the secret of my endless happiness. I love you so much, Odin. So guys, stay cute always. Alam niyo mga kabayan, si Odin, pang-8 na po ng kanyang birthday, pero kahit minsan makabayan or kahit one time man lang, hindi ko pa siya nakasama na mag-celebrate po ng kanyang birthday. Kasi nung isinilang po si Odin, yun po ang time na pumunta ako dito sa Saudi mga kabayan. But hopefully soon, baka makasama ko na siya lagi every time na mag-celebrate siya ng kanyang birthday kasi may plano po si Sir Ivan na mag-for good soon mga kabayan. Hopefully soon, in God's will, in God's perfect time, mag-for good na si Sir Ivan. And again, happy 8th birthday, Odin. So, ang una po sa ating pag-uusapan ngayong araw mga kabayan, yung tungkol po sa bigas. Kasi nakita ko naman po sa balita na kung saan nabigay na po dito ng ayuda yung gobyerno natin. So, para malaman natin ang buong detalye, let's watch this! Sinimula nang ipamahagi ang 15,000 pisong ayuda para sa mga rice retailer na apektado ng price cap sa bigas. Ang DSWD pinag-aaralang madagdagan pa ang ayuda. Nakatutok si Bernadette Reyes. Isa si Marites sa mga unang nakatanggap ng 15,000 pesos na cash aid para sa micro-rice retailers na naapektuhan ng price cap sa bigas. Gaya ng ibang retailer sa Quezon City, palugi raw niyang binenta ang mga bigas sa price cap na 41 pesos para sa regular milled at 45 pesos sa well-milled na nabili raw niya ng nasa 48 pesos. Tampuhunan, talagang hindi sapat. Pero nagpapasalamat na rin naman at kahit papano nagbigay. Ngayong araw nag-kick off ang pamamahagi ng payout sa Quezon City, San Juan at Caloocan. Si Helen na may pwesto sa Maypaho Public Market sa Caloocan, nagpapasalamat lalo't ilang araw daw silang nagbebenta ng palugi. Pinag-aaralan ng Caloocan City LGU na magdagdag ng 5,000 pesos na tulong pinansyal. Balak din ng LGU na ilibre ang renta ng mga retailer. Sa San Juan, 48 na rehistradong retailers sa Agora Public Market ang inaasahang makatatanggap. Magbibigay ng dagdag na 5,000 pesos na ayuda ang LGU. Hindi rin daw sila sisingilin ng renta para sa Setyembre. Ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, tuloy ang cash assistance bilang bahagi ng livelihood grant ng kagawaran. Siniguro ng DSWD na agad nilalabas ang pondo sa sandaling matanggap na ang listahan ng beneficiaries mula sa mga LGU. Ngayong nasimula na ang pamamahagi ng 15,000 cash aid sa mga micro-rice retailers, pinag-aaralan na rin daw ng DSWD ang posibilidad na madagdagan pa ito. Pinag-aaralan na namin at pag-aaralan ng DTI kung paano pa tayo makaka-augment at makakatulong pa sa mga micro-rice retailers natin na naapektuhan. Hindi naman makasunod ang ilang negosyante sa Aklan dahil daw sa mahal na puhunan.
47 pesos ang benta ng ilan sa regular milled o lagpas ng 6 pesos sa price cap. Patuloy raw na nagmumonitor sa bentahan ng bigas ng LGU. Tingnan nyo mga kabayan, hindi lang pala 15,000 po yung ibibigay sa mga retailers. Hindi lang 15,000, mag-additional po sila dito ng 5,000 pesos at saka ilibre pa, babayaran po ng gobyerno ang kanilang renta sa kanilang pwesto mga kabayan. Tingnan nyo kung gaano kaganda po yung programa dito, pero yung mga nagreklamo mga kabayan, nakahiya talaga eh. At saka pala, dahil po nabanggit po ni Rex Gatchalian, yung tungkol po sa yung taga DTI mga kabayan, marami pong nagsumbong kay Sir Ivan. Kung mababasa nyo doon sa last vlog natin, sa mga comment section mga kabayan, marami pong nagsumbong Sir Ivan na yung mga lugar nila, for example, doon sa Leyte, doon po sa Samar, at saka I think yung Capiz, at saka sa may parte rin po ng Davao mga kabayan, ang sabi nila, hindi daw sumunod yung ibang retailers sa EO na 39 mga kabayan. Hindi daw sila nagbigay po ng presyo dito ng 41 pesos o 45 pesos sa kanilang mga bigas. Hindi mga kabayan, hard-headed po ang kanilang mga retailers doon po sa kanilang lugar. So ngayon, gusto ko lang po i-call out yung taga DA doon, yung taga DTI doon na mga tamad talaga, hindi yata nagtrabaho at hindi yata naglibot-libot mga kabayan. Baka siguro takot sila doon sa mga retailers. And again, yung mga tamad na mga nagtrabaho dyan sa gobyerno natin, mahiya naman po tayo. Kami po ang nagpapasweldo sa inyo. Kung ano po dito yung mandato na ibinigay po ni PBM na pababaan po yung presyo ng yung sa well-milled na bigas at saka doon po sa mga retailers, sana sundin nyo po. Maglibot-libot naman kayo. Gayahin nyo ang ginagawa doon sa taga NCR, sa Maynila, doon po sa ibang lugar mga kabayan, pero yung nandun po sa mga Mindanao area, sa Leyte area, at saka may nabasa rin po ako, I think taga Cebu mga kabayan, nagsumbong sila kay Sir Ivan na hindi daw nagbaba ng presyo yung mga retailers doon. Sana po DTI, mahiya naman po tayo, di ba? Kung ayaw nyo makabasa dito or makarinig po ng mga pamabash dito, sana magtrabaho po tayo, ha? Huwag tulog-tulog, ha? Okay? So anyways, forward naman tayo mga kabayan. Dito po tayo pag-usapan natin yung tungkol sa barko ng taga China kasi nakarma sila mga kabayan. Ulitin ko lang po aking intro na kung saan nung sinundan po nila yung barko po yung supply ship po ng Pilipinas para mag-supply doon sa BRP Sierra Madre mga kabayan, 'di ba? Nagpara na sila nagpatintero doon. At saka hinarang sila doon ng taga China po ng Chinese vessel ng China, pero alam niyo may nangyari pala mga kabayan kasi yung barko po ng China sumabit pala doon sa barko po ng Pilipinas. So, for more details, let's watch this. Tinawag na misplaced bully ng AFP ang China Coast Guard na nanghaharas sa resupply mission ng Pilipinas sa Ayungin Shoal. At dahil sa panghaharang, kinarma raw tuloy ang bangka ng China nang sumabit sa kable ng isang bangka ng Pilipinas. Nakatutok si Mav Gonzalez. 3 oras nakipagpatintero ang mga barko ng Pilipinas at China sa Ayungin resupply mission nitong Biyernes ayon sa Philippine Coast Guard. 10:31 in the morning, the Unaiza May 1, the first supply boat, was able to successfully enter the entrance ng Ayungin Shoal, and 10:39 sumunod na yung isang resupply boats. By 2 p.m., natapos na ng pag-unload. On our way back, going to Sabina Shoal, we were still being shadowed. At habang nangyayari ito, may isa pa palang insidente sa pagitan ng mga tropang Pilipino at Sino. Dahil sa pangaharang ng China, sumabit ang bangka nila sa kable ng isang Filipino fishing boat. The karma that they experienced when they tried to shadow our resupply vessel. Our troops stationed at BRP Sierra Madre offered their assistance. Of course, China refused because they don't want Filipinos to be helping them. What is quite amusing is that they still have the guts to challenge our radio message. China Coast Guard is a misplaced bully in the West Philippine Sea, in our maritime zone. Patuloy na kinukondena ng National Security Council ang anumang harassment sa West Philippine Sea. Framing kasi ng China is that nagpapagamit daw tayo sa Estados Unidos. May away ang dalawang malaking bansa at tayo ay nakikialam at tayo ay at dahil dito pwedeng pagkagera at masasama tayo sa gera, no? That is the position of China which the president clearly denounced. Ikinatuwa rin ng konseho na nakuha ni Pangulong Bongbong Marcos ang suporta ng ASEAN sa ating posisyon sa West Philippine Sea.
Sabi ng NSC, patuloy na makikipagtulungan ang Pilipinas sa mga kaalyadong bansa sa pagpapatrolya sa West Philippine Sea at pananatilihin ang mapayapang kooperasyon sa rehiyon. Malaking tulong daw dito kung daragdagan ang confidential at intelligence funds ng NSC gaya ng panukala ng ilang senador. So alam nyo mga kabayan, naniniwala po ako na lahat po yung mga bully, lahat po yung mga salot na lipunan, may araw talaga na darating na makarma sa mga kabayan. Bakit? Kasi naniniwala po ako sa kasabihan that God moves in mysterious ways. Darating talaga yung araw mga kabayan na sila po yung makakarma dito at yung mga ginagawa nila dito na hindi maganda, bumabalik po yan sa kanila mga kabayan. So diba? Deserve talaga nakarma yung mga gunggong. So ngayon nga, dahil napag-usapan natin yung China mga kabayan, meron po isang applications, yung TikTok ay plano po i-ban po sa Pilipinas. Pero hindi po sa lahat ng tao, kundi i-ban po sa specific po naman ng mga tao kung saan yung mga uniform personnel mga kabayan. For example, yung po mga yung police, yung mga army natin, mga kasundaluhan, o yung mga intelligence agencies, like for example, yung mga trabaho dyan sa mga, like for example, sa mga cybercrime mga kabayan, doon po ipinagbabawal yung TikTok. At saka babasahin ko lang po yung balita para meron po tayong konteksto mga kabayan. TikTok dapat ipagbawal sa ilang government officials. Sabi ho yan ng NSC. So ang dahilan mga kabayan, babasahin ko lang po, dapat umanong pag-aaralan na pagbawalan ang ilang government official na gumamit ng Chinese app na TikTok. Ayon kay National Security Council or NSC Assistant Director General Jonathan Malaya, dapat tingnan kung maaaring ipatigil sa mga opisyal na nasa security sector ang paggamit ng naturang app. Sabi niya mga kabayan, siguro if there is a need for banning, it will not be for public school teachers, it will not be for the civilians, but it will be for the armed personnel. Yun nga mga kabayan, yung sa police, sa mga kasundaluhan natin, at saka doon po sa mga intelligence o nagtrabaho po doon sa intelligence agency. Ito'y base sa pagban din ng ilang bansang tulad ng USA sa paggamit ng TikTok. Siya nga pala mga kabayan, kung sa hindi po nakakaalam, yung TikTok po nabana po doon sa USA. Kasi takos na mga kabayan, diba? Chinese app itong yung TikTok. At saka dagdag pa dito na sa device ng gobyerno dahil sa pangambang posible itong gamitin bilang pang-espiya ng China. So itatanong ko lang ito mga kabayan, ito'y crowdsourcing at saka survey tayo, okay lang ba sa inyo na totally ban po yung app na TikTok sa lahat ng tao? Okay ba sa inyo mga kabayan? Well, alam ko, hindi talaga mabubuhay dyan yung iba na walang TikTok mga kabayan. But honestly, alam nyo, Sir Ivan, wala akong TikTok eh. Minsan lang, ang ginagamit ko lang TikTok ko, yung nanood lang po ko doon sa mga ginagawa ng iba dyan mga kabayan, sa ibang mga, mga politics, mga political blogger, meron kasing TikTok sila, nanood lang po ko doon. Pero yung sarili kong content sa TikTok mga kabayan, wala po si Sir Ivan. So, naki-chika-chika lang doon or nakiki-masid-masid lang doon. So again, para meron po tayong mas madagdagan pa po ang ating information tungkol dito sa application po na TikTok na planong ipinagbabawal doon po sa mga uniform personnel. Panoorin po natin yung balita galing sa GMA. So for more details, let's watch this. Pinag-aaralan ng National Security Council na pagbawalan ng mga sundalo, police at iba pang uniform personnel at intelligence agency na mag-TikTok. Ayon sa NSC, may banta umano ito sa seguridad ng Pilipinas. Pwede raw ito magamit sa pagkuha ng mahalagang impormasyon, lalo anyat Chinese company ang nagmamayari ng TikTok. May mga ipinatupad ng security measures at polisiya ang AFP sa paggamit ng TikTok para maprotektahan sila mula sa anumang spyware. Paglilinaw ng NSC, hindi ito ipagbabawal sa mga guro at mga sibilyan. Ipinagbawal na rin sa ibang bansa tulad ng Amerika, India at Canada ang paggamit ng TikTok. I think mga kabayan, hindi lang po TikTok dito kung saan vulnerable po ang ating mga data dyan sa ating mga cellphones. Kung napapansin nyo ba, kung meron kayong i-install po sa inyong cellphone na bagong applications mga kabayan, hindi lang po natin babanggitin po yung iba, pero example na po yung TikTok. Di ba napapansin nyo mga kabayan, kung mag-install kayo, di ba tatanungin kayo kung gusto nyo ba i-access ang inyong pictures or videos or yung folders mga kabayan, at saka mandatory pa yon.
yun po ay delikado. Kasi pwede na po na dito na manipulate po ang inyong mga data dyan sa inyong mga cellphones. Like for example, kahit nag-mention tayo dito ng ibang applications, kahit yung Facebook mga kabayan, meron naman talaga, di ba? Kasi gagamitin nila yan. Na for example dito, meron kayong i-save po na pictures galing po sa ibang mga users. Kaya kailangan po ng access yung Facebook dyan po sa inyong mga folder po ng pictures kasi para doon po nila i-save mga kabayan. Pero it doesn't mean, I am not sure ha, hindi ako magmagaling dito. Baka naman kasi ang gobyerno natin natakot sila kasi baka gagawin po ito sa mga hindi maganda makabayan. Like for example po sa mga Chinese po na mga applications, di ba? Delikado talaga eh. Baka makuha nila yung mga picture nyo dyan na mga hubo-hubo mga kabayan. So mag-iingat po tayo sa ibang mga applications. Anyway, bago mag-jump po sa next topic mga kabayan, i-shoutout na natin po ating mga solid viewers, mga silent viewers, at yung mga viewers na hindi po nag-skip ng ating mga commercials. At saka shoutout din natin mga kabayan ang mga channel members. Sila po si Cosmo Defender, Fiz Calante, Russell T. Rowell, Via Vivar, and Mel Grace Holmes. At saka i-greet na po natin ang advance happy birthday kay Ma'am Aurora Mercado ng Mangaldan, Pangasinan. And again, happy birthday po kay Ma'am Aurora Mercado. And also, happy birthday kay Jeriel Tulin of Cebu City. At greetings come from Rodolfo Rabor. Isa-shout natin makabayan, si Maiti Baisa, Marian Shuko, Maria Midasiplon, Teresita Kainglet from Kuwait, Kuya Ulay, Jelen Quezon, nandyan rin po si Ryan, si Carclia, Sensitive Beer, Redler, Trexie, Carmen, Lily, Judy, si Ridwan, Little One, Jay Cabal, Ma'am Lentek, Ma'am Self, Mami Chacha, Mami Lut, Tita S, Caitlin, Tatay Amik, and Tatay Jackfords of Jackfords family. Hi to Fibron Yula, Nonoy Floren Hills, Cardong Waray Vlog, Angelita Holsinger, si Tatay Jackfords Vlogs, nandyan rin po si Estrella Centino, Bots Estela, hi to Pampia Barriera, nandyan rin po si Marcres Hernandez, Rose Guevara, Marlene De Los Santos, Leonardo Manansala, and hi to Teresita Bihasa. And of course, shout out rin po natin mga kabayan, si Elina Camara Lopez, Edgardo Canonigo, Josephine Martinez, Julian Hasmin at Dayday, and hi to Sir John Kuan. Okay mga kabayan, so dito po tayo sa update na kung saan meron kasing babala dito yung taga LTO tungkol dito sa mga kolorom na mga sasakyan mga kabayan. Meron sila dito anti-kolorom. At para maintindihan po natin at para maiwasan ito mga kabayan na para hindi po dadalhin ng taga LTO ang inyong mga sasakyan, let's watch this. Babala sa mga may sasakyan dyan na magsasabay ng kapitbahay papasok ng trabaho. Itinuturing ng kolorom yan kapag napatunayang nagbabayad ang mga sakay. Nagbabalik si Dave Abuel. Sir, pababayad lang natin sir yung mga sakay natin sir. Pinara ng mga kawani ng Interagency Council for Traffic o IAC ang gray SUV na ito sa Macapagal Avenue, Parañaque pasado alas 6 ng umaga kanina. Nakatanggap kasi ng tip ang IAC tungkol sa mga pribadong sasakyang nagsasakay ng mga pasahero mula Cavite paluwas ng Metro Manila. Depensa ng driver ng SUV, magkakapitbahay sila ng mga sakay niya at pandemic pa nang simulan niyang isabay sila papasok sa kani-kanilang trabaho. Voluntaryo rin daw ang paghahati-hati nila sa gasolina. Ang sinabi niyo po pwede magkasabay ng magkakapitbahay lalo na tuloy yung pandemic. Ngayong ginagawa namin na nasabay na sila, ngayon bawal na. Ba't naman ganon? Pare-pareho kami ng oras ng pasok. Iisang village kami pinakita namin ID, ba't hindi nyo makonsider? Tinignan ng enforcer ang mga ID ng bawat pasahero sa SUV, pero di pa rin sila nakalusot. Kasi may money involved po. Kasi sir, sabi sa akin kagaya na pasahero, si Ma'am po mismo nagsabi sa akin, irerentahan, di ba? Kasi sir, kagaya na doon nag-uusap tayo, sabi sa akin renta. Nung pinalipat ko kayo dito, naging share na lang sa gas. Sinubukang pababain ng lahat ng sakay sa SUV, pero nagmatigas sila. Sa huli, pinakonvoy na lang ang SUV papuntang LTO. Posibleng ma-impound ng SUV at maaring matubos sa halagang 200,000 pesos. Natikita naman ang driver. Lahat naman po may karapatang questionin yung pagkakahuli at ito ay dadaan po sa adjudication process ng Land Transportation Office. Ilang van din ang pinara sa lugar pero pinalagpas din matapos magpakita ng mga dokumentong patunay na shuttle service sila ng mga kumpanya. Sa kabila naman ng walang patid na paalala sa mga motorista, may ilan pa ring pasaway na nahuling dumadaan sa EDSA busway.
Bukod sa mga pribadong sasakyan, nahuli rin ng ilang may pulang plaka na hindi naman government emergency vehicles. Ang laging kadahilanan nila first time lang daw nilang dumaan. 2020 pa po ito Medyo nag-aalanganin na po ako maniwala na hindi nila alam. 43 sasakyan ang nahuling dumaan kaninang rush hour sa 3 lugar sa busway. Para maiwasan yung abala sa pagpara sa inyo dahil hindi kayo dapat dumadaan dyan, iwasan na po nating dumaan sa EDSA bus carousel. Hindi lang iwasan, huwag na po tayong dumaan dyan. Dahil napag-usapan natin yung LTO mga kabayan, idagdag ko rin po dito yung tungkol po sa balita, tungkol dito sa mga lisensya ho natin na kung saan kung wala ka pang yung physical card mga kabayan, extend pa po yung visa or yung yung expiration ng inyong mga ID. For more details, let's watch this. Extended na ang visa ng mga lisensya na nag-expire simula nitong Abril. Kulang pa rin kasi ang mga plastic card na gamit sa paggawa nito. Nagbabalik si Gerard de la Peña. Mahina na ang kalahating araw para matapos ang proseso sa pagpaparenew ng driver's license sa Land Transportation Office. Kaya ang company driver na si Lito, nag-leave pa para maparenew ang lisensya niyang mapapaso na sa Oktubre. Pero parang hindi raw sulit ang pagpila niya. Sa halip kasi na card, papel na lisensya lang ang nakuha niya. Yun ang problema. Pag nabasa, baka hindi tanggapin din ng kailangan nila minig. Isa lang si Lito sa libu-libong motoristang hindi pa rin plastic card ang driver's license. Ang sagot dyan ng LTO, i-extend ang validity ng driver's at conductor's license hanggang April 2, 2024. Sakop niyan ang mga motoristang nag-expire o mag-e-expire ang lisensya simula nitong April 3 hanggang sa April 1, 2024. Ibig sabihin, makakapagmaneho pa rin ang mga license holders na pasok sa petsang yan nang walang parusa o multa. Sakaling piliin namang mag-renew, magsisilbing lisensya muna ang resibong ibibigay ng LTO na may tatak na valid as temporary driver's license until plastic card is released. Paliwanag ng LTO sa validity extension. Dahil nga dito sa ating problema na wala pa kaming sapat na plastic cards for the license dahil nahinto yung aming supply. No? Sabi naman ng ahensya, may na-i-deliver ng humigit kumulang 200,000 plastic cards kahapon. Kasunod yan ng pagtatapos ng temporary restraining order ng Quezon City Regional Trial Court. Kaugnay ito sa pagbili ng Department of Transportation ng mga driver's license card sa Banner Plastic Cards Incorporated. Yun nga lang, hindi pa rin daw yan sapat. Kasi kulang na kulang pa ho yan. Yung 200,000 yan, that will not even... Ilang araw lang ho yan sa ating daily consumption of licenses. No? So we'd like to address, unang-una ho, ang aming unang kinikater, yung OFWs po natin. Tapos yung mga planong maglakbay abroad. Bukod sa extension ng validity ng driver's license, sabi ng LTO ay kikilalanin pa rin nila itong electronic driver's license sa makikita sa LTMS portal ng LTO. Ibig sabihin kapag ka nahuli para sa traffic violation ay pwedeng ito na rin mismo ang ipakita sa mga traffic enforcer. Gagawa raw ng isang information campaign ng LTO para maipaalam sa lahat ng motorista ang tungkol sa e-driver's license. Bakit hindi pa rin matapos-tapos ang issue ng mga kabayan tungkol dito sa mga physical IDs o yung mga plastic cards? Di ba naalala ko yung issue na yan na pumutok yan last April ba or last May? Ang tagal, na tayo ngayon, September na tayo ng mga kabayan, hindi pa rin nasolusyonan. Paano? Kulang pa rin po yung plastic cards. Kung ako lang po dito yung nasusunod mga kabayan, gusto kong gamitin po yung, yung Philippine Printing Office. Meron naman po tayo na printing office po na owned by government. Meron niya mga kabayan. Bakit ayaw lang gamitin yan? Di ba nakakaduda talaga Kasi gagamitin po yung printing office natin, yung sa Philippine Printing Office. Hindi kasi ganun kalaki po yung budget ang kakailangan dyan mga kabayan. Kasi nga, siyempre, owned by government na, hindi na kailangan po dito ng third party or hindi na kailangan po dito na magtawag po ng ibang kumpanya makabayan. Diba? Nakaduda talaga Bakit kailangan pa dito ng third party? Sana tutulong lang po dito yung printing office para mas madali pa makabayan. Pero okay naman po ako doon na gagawin na po dito na digital po na yung ating mga IDs, yung mga lisensya natin. Kasi kapag hindi po natin madala ang ating mga physical ID makabayan, at least meron po tayong applications na nandyan po sa ating cellphones. So okay ako doon sa
idea na yon. Pero sana man lang sa mga plastic cars natin dyan, bilis-bilisan ho natin. Huwag tayong tutulog-tulog dyan or baka huwag nyo nang i-corrupt dyan. Diba? Baka may mga corrupt na naman dyan eh. At meron naman talagang corrupt eh. Kasi nga alam nyo kabayan, hindi naman talaga maiwasan po na mag-isip po yung mga kabayan natin na merong mga corrupt talaga dyan. At meron talagang corrupt dyan. Diba? Kung bakit natagalan yung mga kabayan, dahil kasi yan sa budget. Diba? Ano ba ang rason nila? So dahil yan sa budget mga kabayan. So bago tayo mag-jump po sa ating next topic at bago tayo, pag-usapan po natin si JMA o si Aling Maliit mga kabayan at saka itong si Lino Lutang, i-shoutout muna natin, nandyan po si Ma'am Rita Mejia, Teresita Tumaliwan, Eliseo Pases, Army Lagaso, Rafael Sasel from Jeddah, Saudi Arabia. I-shoutout po natin si Sir Virgilio Ver Fajardo, shoutout daw sa Lakandula High School Batch 84. Hi to Biyahe ni EJTV from South Korea, to Nivelia from Cavite City, hi to Erickson Tismo Vlog at saka shoutout sa kanyang pamilya na nandyan sa Barangay Gingawan, Tanawan, Leyte. And of course, shoutout po sa lahat ng mga membro ng Iglesia ni Cristo. Okay mga kabayan, so ipapakita ko muna sa inyo yung picture na kung saan nandyan po si Aling Maliit, nandyan po si Lino Lutang at saka yung sa gitna mga kabayan, honestly hindi ko kilala. Pero ayon po sa mga nababasa ko dyan sa baba po ng comment mga kabayan, yan po ay common friend daw nilang dalawa. So yung common friend na yan ay meron silang mga kabayan na hindi natin alam kung anong klase na meeting. Tinawag daw dito si Lino Lutang at saka ang kanyang kaibigan po na si Aling Maliit mga kabayan. Ngayon, ang mga kumakalat po na mga balita, sino ba dito yung aani po sa DDS or aani po dito kay Aling Maliit or baka si Aling Maliit mga kabayan aani po doon sa mga Pinklawan. Ano ba ang basa nyo sa picture niya mga kabayan? Okay ba? O totoo ba yung mga Sa tingin nyo ba, totoo ba yung kumakalat ng mga balita na si Lino Lutang aani po doon kay kay sa mga DDS or kay Aling Maliit or baka si Aling Maliit aani doon kay Lino Lutang mga kabayan? At saka napapansin ko rin po dito, every time po na merong lakad itong si Lino Lutang mga kabayan, hindi na po siya dito nagsuot po ng kulay pink. Napansin ba natin? Diba? Sinabi ko na noon mga kabayan, yung last time ko na pinag-usapan ito si Lino Lutang, kahit saan siya nagpupunta po ng mga schools, color blue na po ang kanyang sinusot mga kabayan. So meron mga spekulasyon dito na mga na makumakalat na baka yung kulay pink ay tatanggalin ng mga kabayan, ayaw nang gamitin po ni Lutang kasi sabi niya parang malas daw yun na kulay. Kahit anong kulay ang gamitin niya mga kabayan, kung talagang malas siya, malas talaga siya. Kung kung walang kwenta siya, ito wala naman talagang kwenta, paano sa dito mananalo? Kasi alam niyo mga kabayan, hindi na talaga mananalo po itong si Lutang kahit anong kulay po ang kanyang gagamitin. Dahil alam na po ng mga Pilipino na itong si Lutang ay wala talagang kakayahan kung paano dadalhin po yung gobyerno natin mga kabayan. Baka makaproblema lang po yung Pilipinas kapag siya po dito yung mamumuno sa Pilipinas mga kabayan. So wala. Itsapuera na yan si Lino Lutang. Pero ang usapin dito, saan kaya pupunta itong si Aling Maliit mga kabayan? Diba? Please comment down below. And of course, insert na po natin mga kabayan yung tungkol dito sa balita po sa mga hoarders at saka smugglers. Kasi meron pong hakbang na gagawin dito si Speaker Romualdez at saka sila si Erwin Tulfo Makabayan at lalong-lalo na si PBBM. So, for more details, let's watch this. Lagyan ng pangil ang batas. Pangulong Bongbong Marcos naggalit. Presyo ng bigas bumaba na. Mga bodega ng hoarders ipinasara. Pangulong Bongbong Marcos labis ang pagsisikap na mawala na ang sindikato na kumukontrol sa supply at presyo ng bigas sa Pilipinas. Ito nga ay matapos ipag-utos ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagtatakda ng price selling sa presyo ng bigas sa buong Pilipinas para maiwasan ang pagsasamantala at overpricing ng mga ibang negosyante sa presyo ng bigas. Kaya inaprubahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang rekomendasyon ng Department of Agriculture and Department of Trade Industry para magtakda ng price selling sa presyo ng bigas sa merkado. Ito ay ang Executive Order 39 na nagtatakda ng presyong 41 pesos kada kilo para sa regular milled rice habang 45 pesos naman kada kilo para sa wheel milled rice na ipapatupad sa buong bansa. At ayon nga sa ating mga kababayan, bigyan ng pangil ang batas. Kaya Pangulong Bongbong Marcos inatasan ng DTI at DA
na siguraduhin mahigpit ang pagpapatupad ng price selling sa presyo ng bigas at mahigpit na i-monitor at imbestigahan ang hindi normal na paggalaw sa presyo ng bigas sa buong Pilipinas. Kikilos din ang DILG para tulungan ang mga retailer na naapektuhan ng price selling. Samantala, sinurpresa naman kamakailan lamang ng Bureau of Customs ang 4 na bodega ng bigas sa Balagtas at Bukawi, Bulacan. At dito napag-alaman ng opisyal at tauhan ng BOC at Kamara ang Gold Rush Mill sa Intercity Balagtas, Bulacan, kung saan nakita ang 60,000 sako ng lokal na palay na 3 hanggang 4 na buwan ang nakaimbak. Bukod nga dito, aabot din sa 65,000 na sako ng imported at lokal na bigas ang napag-alaman sa kaparehong warehouse. Isang anon warehouse naman ang pinuntahan ng mga otoridad na nasa 70,000 sako ng imported na bigas mula sa Pakistan. Kapansin-pansin rin na matagal na itong nakaimbak sa bodega dahil inaagyo na. Nadiskubre rin nila Speaker Martin Romualdez sa kanilang pag-iikot sa 2 warehouse ang 20,000 sako ng imported na bigas na galing Vietnam na ilan ng buwang tinatago. Ngunit nanindigan naman ang Chief Operating Office ng Mutya Rice Mill na ilang linggo pa lamang di umano itong nakaimbak ang kanilang bigas dahil kararating lang nito mula sa Vietnam. Aniya, regular daw silang nagpapalabas ng bigas sa palengke at iba pang pamilihan. Pero nakarating sa impormasyon ng BOC ay posibleng may outright smuggle sa nasabing warehouse kung saan ang mga nagiling na palay na sinasamahan ng imported na bigas kapag nilalagay sa mga sako. Sa huli ay pinasara nga ng BOC ang nasabing 4 na warehouse sa Bulacan at binigyan lamang ng 15 araw ang may-ari ng nasabing warehouse para magsumite ng dokumento na magpapatunay na lehitimo ang kanilang pag-iimbak ng bigas. Dahil sa oras na mabigo ito, ay patong-patong na kaso ang kakaharapin sa di umano'y pag-hoarding at smuggling nito. Samantala, hindi naman mapigilan ng marami sa ating mga kababayan na magbigay ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, ang masamang gawain ay hindi magtatagumpay para lang pabagsakin si PBBM. Ang nag-hoarding sila ng bigas, mabuti na lang maaga pang national government at nabuking ang taong naninira sa ating presidente. Mananagot sila. Di dapat managot sila sa ginawa nilang kasalanan. Kailangan niyang kasuhan para hindi gayahin sa iba. Hindi puro patawad kasi lalo lang aabusuhin tapos ang taong bayan ang mag-sacrifice. Walang mga awas sa mahihirap. End quote. So yan po ating mga nakalap na mga balita ngayong araw mga kababayan. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share, libre din ang mag-subscribe. Again, maraming salamat po sa mga viewers na hindi nag-skip natin mga commercials. Thank you so much. At saka mga kababayan, bago natin tapusin po ang ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Dear God, thank you for gift of life and for keeping my family safe and healthy through the night. Thank you for all the blessings, miracles, and favor that you brought into our lives. May you send your angels to go before us today and keep us safe. May you continue to guide us and protect us through and through so that we may give you all the glory, honor and praises. In Jesus' name, Amen. So maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video. BBM Sara, BBM Sara, pagkakaisa patungo sa ginhawa. BBM Sara, BBM Sara, para sa kinabukasan naming mga bata. BBM Sara, BBM Sara, walang imposible na kapag nagsama-sama. BBM Sara, BBM Sara, ang presidente at ang bisi na mahal ang mas.